Amin at pakinig ng iyong mensahe, Panginoon, sa pamamagitan ng pinag-aaralan namin sa buhay ni Pastor uh, Oswald Chamber, Panginoon, Lord God. Lord, ihanda po ninyo ang aming mga puso't isipan sa mensahe mo sa amin ngayong umaga upang magbigay po sa amin ng kalakasan at pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat po, O Diyos, ang buwan na ito ay pagpapaalala ng ibinigay mo ang iyong buktong na anak sa at isinilang mahigit 2,000 taon na, Panginoon, nang siyang lumipas. Pero salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal mo para sa amin na ibinigay mo para sa amin upang kami ay maligtas. Salamat po, Panginoon, sa regalo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. At gayon din, Lord, tinataas po namin, O Diyos, ang iyong anak na gagamitin sa oras na ito, ang buhay ni Elisha, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagsunod niya na ma maibahagi ang iyong salita. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy na patuloy ka magpakilala at patuloy niyang malakaran ang iyong mga salita. At gayon din, Lord, ang mga memory verse na may memorize niya, hindi lamang po ito basta na memorize, O Diyos, na sa takdang panahon, Lord God, ay gagamitin mo siya, Panginoon, at magagamit niya ang iyong mga salita na sandata sa kanyang buhay habang siya ay sa kanyang paglaki, Panginoon, Lord God, na inuhubog at inihahanda mo siya sa iyong magandang plano. Kaya Lord, sa umagang ito, itago mo siya sa iyong likuran, ang karunungan mo at ang revelation mo lamang, Panginoon, ang babanggitin niya, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Salamat, Lord, pagpalain mo siya, O Diyos, at pagpalain mo ang bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, at nagbigay ng oras na nagbigay ng oras sa umagang ito, at gayon din ang aming mga kasama sa Pilipinas at sa iba pa, Panginoon, Lord God. Maraming maraming pong salamat at ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hi, hi po. To or Merry Christmas po. And our devotion for today is The Hidden Life by Oswald Chambers. In Colossians chapter 3, verse 3, your life is hidden with Christ in God. Reflects that your old life is gone and your true life is now safely held in Christ. Your right identity and are protected and de- defined by Him, e- even if the world can fully see it yet. The Spirit of God testifies to and confirms the simple but almighty security of the life that is hidden with Christ in God. Paul continually brought this out in his New Testament letters. We talk as if living a sanctified life were the most uncertain and insecure thing we could do. It shows that God gives us security, but we often
act insecure because we trust ourselves more than Him. Yet it is the most secure thing possible because it has Almighty God in and behind it. The most dangerous and unsure thing it is to try to live without God. For one who is born again, it is easier to live in a right standing relationship with God than it is to go wrong, provided we heed God's warning, walk in the light. 1 John chapter 1, verse 7. When we think of being delivered from sin, being filled with the Spirit, a life with God, the safest and most secure life, while living without Him is unstable. Those who are born again can remain in a right relationship with God more easily when they follow His guidance and, and live in His light, because delivered from sin and filled with the Spirit of God Himself sustains and strengthens us. Ephesians chapter 5, verse 8, and walking in the light, we picture a peak of a great mountain. Being filled with the Spirit and walking in God's light is like standing on a high mountain, clear, close to God, and lifted above sin. We see it as a very high and wonderful, but we say, oh, I could never live up there. However, when we do get there through God's grace, we find is not a mountain peak at all, but a plateau with plenty of room to live and to grow. You enlarge my path under me, so my feet did not slip. Psalms chapter 18, verse 36. It reflects that we seem impossible or too high. Our spiritual life becomes livable once God brings us there by His grace. When you really see, I defy you to say doubt Him. If you see Him, He says what He says. Let not your heart be troubled. John chapter 14, verse 27. I defy you to worry. It is virtual impossible to doubt when He is there. Every time you are in personal contact with Jesus, His words are really to you. My peace I give to you. John chapter 14, verse 27. The quote says, when a person truly sees or experiences Jesus' doubt and worry disappear, His presence brings such peace and assurance that fear cannot remain. And also, it also teaches us that closeness to Jesus brings true, lasting peace and personal comfort. A peace which brings unconstrained confidence and converts you completely from the top of your head to the soles of your feet. Your life is hidden with Christ in God, and the peace of Christ, of Jesus Christ, that cannot be disturbed, has been imparted to you. Habakkuk chapter 1 until chapter 3 and Revelation chapter 15. This passage reflects us that total security
and confidence we have in Christ being held hidden with Christ in God means His peace protects us and fills every part of our life, mentally, emotionally, and spiritually. It's a peace that cannot be shaken by circumstances, giving us complete assurance and calm. Wisdom from us. We should always choose our books as God chooses our friends, just a bit beyond, so that we have to do our levels best to keep up with them. Thank you for allowing me to share. To God be the glory. God bless. Shalom. Emmanuel. God with us. Amen and amen. Um, Actually po hindi ko na alam kung paano ako mag-ano, umpisahin sa isang magandang mabiyayang pagpapala na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos sa amin. Una, ah, naalala ko pa po nga noon bago po magkaroon pa ng daybreak. Batang-bata pa si Elisha noon. And then dati ang anak po natin dalaga na, kumakanta, sumasayaw. Ngayon, talagang naglilid na. Past how many years na, mahal? Kaya nga, how many years na nga? For almost 6 years ago. So we thank God for the life that He gave. And then, I just want to share this a very short testimony for all na sa mga nangyari ho, mga nakalipas buwan ay talagang nakikipagpuno sa panalangin. Pero mas ngayon po ng pakalahati na po ng buwan ng December. Kami pong dalawang mag-asawa at purihin po ang ating pong Panginoon. Dati-dati madalang lang po ang aming pong pagdi-devotion, pagsisharingan. But now, the Lord gave us, siya po talaga yung nagbigay ng time, day, and hour kung paano po kami mag-share sa aming pong mga kalagayan at ipanalangin po sa Panginoon. Kaya ho yung bunga na pong panalangin at kahilingan sa ating pong Panginoong Diyos ay nangyari, naganap. Kaya ho medyo ako'y napapaluha at nagpapasalamat po sa Panginoon dahil sa kanyang katagumpayan po sa aming buhay, mag-asawa at sa pamilya. Pangalawa, sabi ko nga po short lang. Ang kahapon po ay nagkaroon po, I praise God for what He have done dahil isa po sa mga word of knowledge ng kung saan po ay madalas pong ipanapanalangin po kami at dinideklara ng Diyos sa amin. Kahapon po ay I just have a training
at nagpirma po ng ano, at by online po ay pwede pong magkaroon ako ng extra income. Kaya ho purihin ang ating Diyos na buhay sa pagpapala po na binigay po ng Panginoon na yun. So, iba pa po yung mga marami pa pong mga sharing o testimony na aming po may babahagi sa inyo. So, ko lang po, iniksihan ko lang para hindi ko makonsume po yung oras. Kaya po muli, salamat po sa ating pong Panginoon na Diyos na buhay. So, mga kapatid, baka po meron po sa inyo na nais pong mag-share o magpatotoo sa ginawa ho ng Diyos sa kanyang buhay. Yung hidden life na ibinigay ng ating Diyos, now is not in you. Ayan po, si Nanay Conchita. Hi. Magandang umaga po sa inyo dyan. Dito po, magandang hapon. Tunay nga po, purihin ang Panginoon sa buhay natin at binibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Ako po ay I am now 78 years old. 78 taon na po ako at ako po ay natutuwa dahil nakakalakad naman na po ako pero with my walker. Kung wala yung walker kasi natutumba po ako. Kaya isang bagay na pinapasalamatan ko yon dahil sabi ko nga inaangking ko na itong pagkakasakit na ito, pinapakita lamang kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin. Nakikipag-usap niya sa atin. At nakikita natin ang tunay na ating pakikipagrelasyon sa Kanya. At natutuwa po ako kasi yung aking panganay na apo, may eldest granddaughter, ay nagsilang kahapon kasi yun ang wish niya. Tingnan po ninyo yung gaano kabuti ang Lord. Kasi she was claiming, sabi niya, dinideclare niya na sana Lord, maging ka-birthday ko daw yung anak niya kasi buntis na po yung aking apo. Ngayon, so that was her wish. Kagabi po, habang kami po ay we had our birthday greetings, Thanksgiving. Biglang nag-text yung asawa ng apo ko at sinabi, nandun na nga raw sa delivery room yung aking apo. And then, so, na-answer yung kanyang prayer. Her prayers were answered because tunay nga po na ka-birthday ko na yung aking great-granddaughter. Apo ko na po yun sa tuhod. Alright. So, isang napakagandang regalo ng ating Panginoon sa aming pamilya, yung pagkaroon ko ng bagong apo sa tuhod. At tunay na kinikilala ko at dinadakila ko ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos dahil sinasagot niya lahat. Although we are not spared from any sufferings, from any trials, from any hardship, but look here, it only shows the goodness, yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay ay nakikita. Ipinakikita niya kung gaano siya kabuti sa ating buhay. And praise the Lord. Praise the Lord. Everything is according to His plans. And we submit and obey Him at all times and entrust ourselves to Him, to His care. At tunay nga po na siya ang ating tunay na Diyos, omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon na
bahagi ng aming mga karanasan. Salamat po. Praise be to God. Marami pong salamat, Nay, sa inyong patotoo. Sino pa po na nais pong magbigay ng pasasalamat o patotoo, testimony sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Meron pa po? Upo muna. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Hesukristo. Tinatanong ko po siya kung ano yung mga, sa dami-dami po na ipagpapatotoo ko po, kabilang na po ang pamilya. So tinatanong ko po si Lord. Pero ibinabalik ko po talaga yung aking pasasalamat. Una po sa aking pamilya na alam ko po na ito na yung time na itinakda ng Diyos. Lalo na po yung sa aking mga mahal sa buhay, bagamat po talaga I struggle ko na po for many years yung aking family, especially sa mga kapatid ko, magulang ko. But today po, naka-receive ako ng message sa aking hipag, no? Sa aking hipag na kapatid po ng sangko ko, asawa ng aking sangko, at pinadala niya ako ng record na ang aking pong pamangkin ng kanilang anak na dalawa ay ginagamit ng Diyos sa iglesia ng pinaglilingkuran at siya po ay isa ng presidente bilang kabataan at na-surprise po ako, siya po yung nagbigay ng sermon kanina sa simbang gabi. So hindi ko pa po siya napapakinggan. Nag-message lang po ako, talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon na talagang hindi po ako ano yon, alam ko po na hindi ho nililimot ng Diyos yung aking mga iyak at panalangin sa aking pong pamilya. So hindi lang po ako nag-iisa sa aking pamilya at higit din po sa lahat sa mga pananalangin sa daybreak at sa mga kapatiran sa iglesia na siyang yumayakap sa amin sa pananalangin. Second po, ito madalas ko pong sabihin na ang Diyos po ay palagi nagpro-provide. And then amen, di po ba? Pero dumating po sa point nitong last month of December, nagkaroon po talaga, alam po ng aking ex-boyfriend, too much worry, anxiety na dinanas sa akin. Dumanas po ako personally. And I thank God din po for the books of Pastor Mina for Sorhay. Last year ko pa po siya binili. Pero ngayon lang po namin binabasa at nandun yung tugon ng Diyos sa marami ko pong iyak at pagluha. At ito nga pong December dumating sa point na talagang thank you pero paano na? Napatotoo na po ito ng aking kabiyak sa sa UK. Pero idadagdag ko lang po yon na for that how many years po ako dito, ngayon ko po naranasan na lower 30 euro sa bangko at without much income o saving money. So, sobrang bigat at umiyak ako sa Panginoon kasi nung nakapangako po ako sa dalawang bata na hindi po kami madalas lumalabas. Never din po kami for how many years na nagdi-dinner, something na lumabas, never. So, sinabi ko sa kanila na lalabas tayo ngayong 17. So, excited po yung mga bata, excited din po ako, and expect ko na makakapag-save ako kahit 50 euro. But, nangyari nga po, less than 30 euro na lang po yung pera. So, nung 17, so ayaw kong umiyak. Nung 17, si Elisha, excited, pero hindi ko siya sinagot. Nung dumating na siya, nakita lang niya kaming tatlo nakapanjama na. So, siya galing nga po ng school. And then, nung sinabi ko na lang na, Eli, less than 30 euro ang pera natin. Ang sabi ni Elisha,
It's okay, Mama. Sobrang touch. Kasi yung lawak talaga ng pangunawa na binigay ng Diyos kay Elisha. Kaya nung oras na yun, may kirot sa aking puso at kinabukasan, hindi ko talaga siya mapigilan. And I cry out to God na Lord, bless them. Kung hindi man kaya namin i-provide mo yung pangangailangan nila. So at that moment, I have conversation to God. Tumabi po yung aking kabiyak at nag-intercede kami dalawa. At nung pagkatapos lang po namin mag-amen, bigla pong may nag-message, yun yung pinagpe-pray namin, na maaprubahan. And yes, indeed, naaprubahan po yung uh, card na help po para sa mga bata. Blessing comes from the government po dito sa Barcelona. So, nakareceive po si Elisha, nakareceive si Faith, na sobra-sobra po talaga. And just today, ito po, hawak na po niya yung, dumating na po yung cash na hindi po pala namin siya hindi po pala cash, kumbaga, mabibili namin. So, today din po, ito pong week na to, halos umuulan. And today, talagang pinag-pray din po namin na wag umulan kasi wala pa po talaga ako nabibiling regalo para sa kanila. Kaya sobrang salamat po sa Diyos sa pangunawa at yung inilagay ng Diyos sa puso no po ni Elisha at ganun din po si Faith dahil maraming beses po talaga na ang pamilyang ito, lalo na kami mag-asawa, alam naman po natin yon sa bersikulo na ang demonyo ay walang ginawa kundi manggulo, magnakaw, manira at pumatay. Sa maraming struggle po naming buhay mag-asawa, meron pong mga anak na Diyos na binigay sa amin na tumatayo at nakikilaban sa amin. And that time po na yon, meron pong araw na talagang nagpa-fight si Elisha sa prayer paglabas ko. May cross po kami dito. At sa cross na yon, inilagay po niya yung aming family picture na nakalagay po sa ref. At meron pong word doon na ang sabi po doon sa Joshua na as for me and my house, we will serve the Lord. So nung nakita ko po yun talagang sobra, hindi po talagang hinayaan ng Diyos na kami talaga ay mawasak o hindi talaga hinayaan ng Diyos na o hindi kami binibitawan ng Diyos. Kaya ngayon, sobrang pasasalamat namin sa kanyang ginawa sa aming buhay at muli sa buhay po ni Elisha at ni Faith. Maraming pong salamat sa ating Panginoon. So, yung pong next, sa susunod naman po. So, to God be the glory. Salamat po mga kapatid at patuloy na sa ating Diyos at siyang pupurihin, luluwalhatiin at tatakilain. Meron po ba na nais pong mag-share at patotoo? And ito na po si Ate Cora. Magte-thank you lang po ako sa Lord for bringing me back safely to Kuwait. At yun pong retreat na inatiran ko po sa India, ganun din po sa Abu Dhabi. They really helped me a lot with my growth, my faith in the Lord. Lalo pa po niya akong pinatibay bago po ako niya ikinarap sa maraming evangelization po sa Aklan, sa Katigan, sa Boracay, sa mga kapulisan po at sa Aklan State University sa paglilid po ni Pastora Jenny. And then, pagbalik ko po from Boracay to Manila, meron na po ulit doon yung nag-iintay po ng 80 na senior citizen. Tapos yung church po na tinatayo ko po sa tulong ni Lord, ay nag-gather din po sila ng non-believers na siya din naman po yung tinuruan ko po din. And then, ang isang family po ng friend ko na dentista po dito sa Kuwait, ginather din po niya yung mga mag-anak niya
from Ireland, from US, at iba pa po. At sila din po ay binahagian ko din po ng Diyos. And I want to give back all the glory to God kasi hindi ko po kaya yon kung hindi ang Diyos. At sa pagpunta po namin sa Boracay para mag-evangelize po, ay anim po kami na pinamasayan ko po at ipinagbayad ko sa hotel. So lahat po ng provision, lahat ng strength, binigay niya ay pinapasalamatan ko po ang Panginoon dahil sa sarili ko, hindi ko kaya. At ako din po ay almost 70 years old. So, still working into it po. Kumikita pa po, maski pa paano. And pinapasalamatan ko po ang Lord sa kabutihan po niya. Nga do, yung humanaw na po yung asawa ko, widow na po ako, gano'n din po yung pangalan kong anak. And he did not allow me to feel so sad anymore, telling me that he's always with me and he favors me a lot. And yun lang po, and I just want to say thank you for all your prayers and thank you for your time in allowing me to share. Amen and amen. Okay po, marami pong salamat. I just want to, or we just want to praise the Lord. Wala po dito sa ano po ito, sa PowerPoint. But can we sing for the Lord? We will worship the Lamb of glory. Let us sing. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King, and with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Minsan pa po. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Hallelujah, Lord God. Sige po, lahat po tayo po mag-mute at pasalamatan at parangalan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord God. Salamat po. Salamat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat. Sa buhay ng bawat Salamat isa. po, Panginoon. Salamat dahil kami Mabuti. ay Salamat po, ginagawa sa oras. tunay nga, Panginoon, na kayo ang gusto kumikilos. Salamat sa iyong Salamat sa buhay. Salamat sa pagpapagabay. paggabay sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng bawat mga pagsubok. Ito yung nagmamahal sa ginagawa ko, ating mga estudyante ko. Na po kaming magagawa ng pagkulang.
Di mo namin kaya. Your goodness, nothing can Wala po compare to your nangyayari sa awesome aming power, Lord. mabuti kung We praise wala you ka for sa the gift of Panginoon. reconciliation. Yes, We Lord. praise you for the Thank gift of you. love and understanding. In Salamat. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Jesus' name we pray. Amen at amen. Kaya sa oras po ito mga kapatid, patuloy po tayo pong dadako po sa ating pong mga panalanginan. Ipanalangin po natin po ang business sector, ang bawat nasyon, ang bawat iglesia, at ang mga kapatid po nating nasa banig ng karamdaman. Sa oras pong ito, mga kapatid, i-appoint na po natin at itatalaga, at habang sila po ay nalalangin, mga kapatid, tayo po ay mag-agreeho sa kanila. Pwede ko pong mahilingan na maunang manalangin si kapatid na Babes. We're praying for the business sector. Tapos po sa mga sa nation and the government, andito po si Kuya Virgil. Kuya Virgil, pwede po bang kayo mag-pray sa nation and the government? Nanay Conchita, sa sa iglesia. And then po sa mga may karamdaman, pwede pong pakiusapan po na si Ate Finet ang mag-pray po nito. At ang kauli-ulihan po, pwede pong mahilingan po kay Pastor David na ipanalangin po tayo. Ipanalangin po tayo sa Thanksgiving prayer and the benediction. And then, bago po yun, after po nung bago po yun, ay ipanalangin po natin po si Elisha to bless her. At patuloy ng Diyos ang magprotekta ho sa kanya. So, yun lamang po mga kapatid. Sige, pwede po bang simulan na po natin ang panalangin. Purihin po ang Panginoon. Sige po mga kapatid, let's pray po. Hallelujah, hallelujah, Lord. Good morning, Lord. As we are praying for businesses, Lord, we commit this business, your business owners into your hands. Lord, grant us the wisdom of Solomon to lead with clarity and the heart of a servant to care to everyone that is having their businesses. So, Lord, help us to be a person of our word and to honor you in every contract, in every word, in every transaction, in every deals, and may every company be a light in the marketplace, Panginoon. And Lord, Father, I pray also for the atmosphere ng lahat ng mga office, ng mga stores, ng mga mga businesses na magkaroon ng peace, cooperation, and as well as mutual cooperation, mutual respect among colleagues. Lord, also I'm praying for the health and safety of every workers, every employee, every employers, and so that yung mga labor will be rewarded with joy na nanggagaling sa inyo and fair wages also, Panginoon. And so during the financial difficulty, Father, you are our provider. In this season of lean resources, we ask for your favor, Panginoon. Open the doors that no man can shut. Bring the right customers to our doorstep and give us the creativity to solve the problems we face, lalo na po sa panahon ngayon, Lord. Alam niyo po ang mangyayari, but then we believe in the power of your name and we trust in your timing. So Lord, as we use the help that comes from you, Lord, we
we want to commit, sabi nga po sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. So, Panginoon, praying for everything and help us to walk through the office of storefront before opening, asking for a blessing, Lord, na lahat i-entrust sa inyo, kung ano man yung mga bagay na binibenta, yung mga bagay na for sale, i-bless niyo po, Panginoon, and walang magiging empty, lahat po is magiging blessings, and keep it as a reminder of God's presence, and ma-invite ang guidance sa lahat ng mga businesses na to, so that your name will be glorified. So Lord, help us also to dedicate the businesses to God's service, similar to our parang sa house blessing ganon, Lord, but we know that ito ay galing sa inyo, so bless each businesses. So Lord, we thank you again for blessing us and help us to be a blessing. This I pray in the business area of your people. Amen. Jesus' name, amen. Let's continue to pray, brothers and sisters. Hallelujah, Lord Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Again, nagpapasalamat po kami sa muli dahil pinagtipon-tipon nyo kami upang kayo'y purihin at sambahin at luwalhatiin sa mga nagawa mo sa aming Panginoon namin. Ngayon, nililift up po namin ang bansang Israel, Panginoon, na yun at present, currently, meron pong truce and meron pong peace process sila na nangyayari against this Hamas para sa bansa ng Israel na nahiwalay sa kanila ang Gaza. Panginoon, bigyan mo po ng karunungan yung mga leader ng bansang ito, lalo na pong Israel, Panginoon, na maging mapag-unawa para po manatili na ang katahimikan sa Middle East, sa lugar na yung Panginoon. Lalo na sa bansang katahimikan para sa Lebanon, sa Syria, sa Egypt, Panginoon, at sa Jordan, Panginoon, na yung mga karatig puok na malapit sa Israel, maging tahimik na sila, Panginoon. Bigyan mo po ng pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan ng lugar na yung Panginoon, na para ang iyong salita ang siyang umiral at ang umalingaw-ngaw na kayo ang Diyos ng lahat. Kayo ang sovereign God ng buong mundo, Panginoon, ng buong nations na nandito sa mundo. Gayun din po, tinataas namin ang bansang Ukraine at Russia. Tuloy-tuloy mo na po kung ano man po kanila na pag-usapan. Huwag nyo na pong hayaan na magkaroon uli ng hostility, magkaroon ng animosity. Bayaan mo mag-usap ang mga leader, Panginoon, upang mailabas nila ang kanilang mga saloobin at ikaw ang pumagitna, Panginoon. Pagitnaan mo mga bansang ito na ikaw ang makakapagpakumpay ng kanilang kalooban. Alisin mo po ang iyong galit o yung puot sa kanilang mga puso, Panginoon. Gayun din po ang bansang India at saka Pakistan, ang Thailand, ang Cambodia, ang mga lugar na ito ay hindi nagkakaunawaan. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na unawaan ng bawat isa. Panginoon, tinataas din po namin ang bansang Africa, Panginoon, yung mga nangyayari sa Africa, Panginoon, lalo na yung mga kapatiran naming Kristiyano, Panginoon, na minamasakit, na pinapatay, na walang kahumpay-humpay, Panginoon. Bigyan mo ng protection, Panginoon, na lahat sila ay maging mapayapa, Panginoon, na alisin yung mga galit sa kanilang puso, Panginoon. Ngayon, Panginoon, tinataas namin ang aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon. Alam na alam mo nangyayari sa amin ngayon, Panginoon. Buksan mo po ang puso ng aming presidente na sana po magkaroon siya ng karunungan na may bumulong sa kanya na isang Kristiyanong tao na nakilala ka po na pairal siya ng National Day of Prayer para sa aming bansa, lalo na to sa panahonan na to, Panginoon. Ukmang-ukma, tamang-tama po dahil kayo po ay dumating upang ipaalala sa amin na ikaw ang reason. That's why we have this season, Panginoon. Ngayon, Panginoon, tinataas namin ang bawat leader ng
aming bansa mula sa presidente hanggang sa barangay level, Panginoon. Lahat sila, Panginoon, alisin mo po yung we rebuke and we cast out the spirit of corruption, the spirit of plunder na nangyayari, Panginoon, sa pera ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lahat ng ito. Ngayon, Panginoon, ang parusahan mo, dapat parusahan, Panginoon, maging justified ka sa bawat isa sa mga leader ng aming bansa na nagkasala. Ikaw pong magpatong ng tamang kaparusahan sa kanila, Panginoon. Ngayon, pagpalain mo rin pong bawat isang Pilipino na naniniwala sa iyo at sana po'y madagdagan pa na maging convert as a Christian, Panginoon, na lahat ng buong bansang Pilipinas ay maging iyong bansa, na lahat kami ay maging mapagpatawad at lagi kang tinatawag, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Yung Diyos Ama, papasalamat kami sa lahat ng mga binigay mo sa amin sa bansang Pilipinas. Alam po namin na ikaw ang may-ari, ikaw ang sovereign God namin, na ikaw ang mag-ahari sa lahat ng tao dito sa Pilipinas na to, Panginoon, sa lahat ng citizen. Ngayon, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng ito ay para sa iyo at ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming Savior and Redeemer. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Patuloy kaming bumubulog sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Panginoon, tunay nga po na ikaw ang nag-establish ng church na ito. Kaya alam namin na ang lahat ng plano mo ay towards our ikabubuting, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, sa oras na ito, bilang mga intercessors mo, ang kapakanan ng lahat ng mga pastor, mga manggagawa na tinawag mo upang maglingkod sa iyo. Ang mga diakonesa, Panginoon, ang mga church leaders, ang lahat ng membro ng iyong simbahan, Panginoon, na itinatag. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa bawat isa. Ano man, Panginoon, ang mga kinakaharap nila, ito man ay sa kanilang ikabubuti. Alam namin na ang lahat ng mga plano mo ay towards sa ikabubuti ng bawat isa. May mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin, nasa akala namin ay hindi ito ikabubuti namin. Subalit, at the end of the day, dahil ito ay plano mo at magiging malinaw sa amin na ito ay towards our best. Panginoon, marapatin mo na magkaunawaan, magkaroon ng tamang ugnayan ang lahat ng mga simbahan na iyong itinatag. Na hindi kami lalayo sa iyo, Panginoon. Hindi namin puputulin ang aming relasyon sa iyo. Oh, hallelujah, aming Panginoong Jesus. Na ikaw ang tunay na dahilan kung bakit nag-i-exist ang aming simbahan. Dahil ito ay iyong itinatag, patuloy kami na maninindigan. Patuloy kami na maghahayag. Patuloy kami na magiging instrumento mo upang makarating sa lahat ng sulok ng daigdig na maipahayag ang iyong dakilang balita. Panginoon, marapatin mo na kung ano man may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaunawaan. Dalangin namin, Diyos Ama, ang isang pusong mapag-unawa. Bigyan mo kami ng pusong maunawain, pusong mapagpatawad, pusong magkakaroon ng masunuring puso upang ang iyong mga adhikain ay siyang
maipapahayag ay siyang mangyayari. Dalangin namin Diyos Ama na gawin mo kaming matatag sa aming pananampalataya, na ang pananampalatayang ito ang siyang magiging sandigan namin upang tumayo kasama ka sa lahat ng pagkakataon. Diyos Ama, tulungan mo po kaming maging karapat-dapat na maging anak mo, mga tagapagmana mo, mga pinili mo, Panginoon, na siyang iyong tatawagin mga anak mong tigasunod. Ito'y aming dalangin ng may papasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat. Amen. Amen. Patuloy po nating idulog sa ating Panginoon ang lahat po ng mayroong mga karamdaman. Sabi po sa Psalms 41 verse 3, "The Lord nurses them when they are sick and restores them to health." So, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. To you, our Jehovah God, our Jehovah Rapha, we give you all the praise, we give you all the glory. And we thank you even, Panginoon Lord, for the healing, O God, that you so generously and willingly give, O God, to your people, Panginoon, who are desperate, that have no other hope, Panginoon, kundi ikaw lamang, O God. Those who are sick, O God, of different illnesses, ang amin pong mga kapatid na nasa amin pong prayer list, at kahit yung mga wala po sa prayer list namin, if there's anyone na nakikita mo, O God, at ang kanilang mga sitwasyon, Lord, hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga lupang katawan, O God, at idaloy mo, Panginoon, ang inyong mapagpalang pagpapagaling sa bawat isa sa kanila. Lord, we may not mention their names one by one, but you know them by name, O God. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang nakakaalam, Lord, kung ano, Panginoon, ang iba't ibang mga karamdaman, O God, na kanila pong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Maybe not only in the physical, but also in the emotional and psychological, the spiritual even, financial as well, relational, Lord, na aspects at iba pang mga areas ng kanilang mga buhay. Lord, walang imposible sa inyo. And with that's what we declare, Panginoon, upon the life of those who are sick, O God, na makilala nila, O God, at talagang yung magtiwala pa, Panginoon, sila na kayang-kaya nyo pong pagalingin, Lord, kung ano man ang karamdaman nila, O God. Be it sa kanilang mga heart conditions, those who are going through surgery or had gone to surgery and are recovering, yung mga cancer, yung mga digestive system problems, O God, those who are experiencing kidney problems, kahit anong karamdaman, Panginoon, kayang-kaya nyo pong gawan ng paraan at kayang-kaya nyo pong i-restore, O God, kung ano man yung nawala, O God, na health and wellness, O God, ng inyong mga anak. And salamat, Panginoon Lord, for those na pinagaling nyo na, O God. Marami sa amin, Panginoon, even us here dito sa Daybreak are proofs, O God, and we can testify, O God, na yung kagalingan na ibinibigay mo sa amin, Panginoon Lord, kadalasan, Panginoon, mga instant healing. Yung iba, it takes a while, but that's okay because when you delay, O God, you have very good reasons for delaying, O God. May mga itinuturo ka sa amin, O God. And we thank you, O God, na you are so patient and you are so gracious, O God, sa aming lahat, Panginoon. Lord, yung mga kapatid namin who are going through medications and treatments, Lord, we also declare you are Jehovah Jireh. You are our provider. We continue to declare healing upon Ninang Olive, Panginoon, Lord. Thank you, Lord, for the favorable results
ng kanyang mga tests. And the next step forward, Panginoon Lord, we declare, O God, na patuloy, O God, na ikaw ang humawak, O God, sa kanyang buhay at sa mga doktor, O God, na nagmamanage, Panginoon, ng kanyang medical condition. And also for Pastor Ricao, Panginoon, as he continues to recover and rehabilitate, O God, from his stroke. We already declare even now, Panginoon, that this year coming, O God, is the best year yet, Panginoon, para kay Pastor Nick, because you will see him through, O God. You will put him back on his feet again, O God, walking and doing, O God, the ministry, continuing the ministry that you have started, O God, because you said in your words, whatever you started, you are faithful to bring it into completion in Christ Jesus. So Lord, also for Pastor Paul, Panginoon, ang prayer namin, O God, yung nakitang blockage sa kanyang heart, Panginoon, that in the name of Jesus, mawawala, Panginoon, ang blockage na iyan, matutunaw, O God, so that the next time na i-examine siya, Panginoon, Lord, ay i-declare that he is already clear, all clear. He will be given the all clear in his medical condition, and that he will no longer need any surgery or any other further investigations or procedures, O God, in the name of Jesus. And Lord, ganun din sa lahat pa ng mga may sakit, Panginoon. Alam namin, Panginoon Lord, hawak mo ang buhay ng bawat isa. And we are here, Panginoon Lord, to continuously pray alongside them, O God. Palakasin mo, O God, hindi lamang kanilang physical, kundi pati ang kanilang spiritual na buhay, O God. That in and out of this season, Panginoon, ay manatili, O God, ang pagtitiwala, ang pananampalataya, magiging matatag, Panginoon, mas higit pa na magiging matatag, O God, ang kanilang pananampalataya sa inyo. Dahil you said in your words, O God, that in our weakness, we are strong because of you, Jesus, who came to save us, who came to give us a full and abundant life, Panginoon. Salamat, O God, for all your promises that has already come true, Panginoon, because Jesus came into the world and He is our Emmanuel. He is God with us. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. Meron po ba sa ating na dumating ang araw ng kanilang kapanganakan o wedding anniversary? Kung wala po, pwede po bang mahilingan po si Pastor David para po sa ating pong Thanksgiving prayer and for praying for Elisha. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat isa sa iyong mga anak na si Elisha. Salamat, Lord, ginamit mo siya upang manguna sa aming devotion ngayong araw na ito sa bisperas ng Pasko. Salamat, Panginoon, sa willingness ni Elisha. And even now, Lord God, na sila magkapatid ni Faith, Panginoon, ay patuloy nyo silang hubugin, palakihin, na may lubos na pag-ibig sa iyo. Ihanda mo sila, Panginoon, sa glorious destiny nila, Panginoon. Ingatan mo po sila sa kanilang buhay ng mga kabataan. Ingatan mo sila, Lord God, sa anumang masasamang impluensya. Kundi sila, Lord God, ang mag-influence patungo sa iyo, sa kaayusan, kabanalan. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo na talagang ang sino mang sa iyo ay mayroong banal na takot. Ang pamilya ay hindi mawawasak. Salamat, Lord, sa powerful testimony ni Geraldine at ni Pastor Rory at ng kanilang buong sambahayan. Salamat, Lord God, sa kanilang pananalig
Salamat sa diwa ng pagpapatawad, unawa, pagmamahalan, na gayon din, Panginoon, na ang dalangin namin sa aming mga pamilya, ang lahat, Lord God, ng bumubuo ng Daybreak Global, International, ang aming mga simbahan na kinabibilangan. Dalangin namin, Lord God, ang bawat pamilya ay manatili na pinipili na ikaw ang maging sentro sa lahat ng aspeto ng aming sambahayan. Panginoon, salamat po sapagkat pinahintulutan mo na makapagdiwang kami ng iyong kapanganakan sa taong ito at ang pananampalataya sa marami pang taon. Salamat, Lord, sa pagtatalaga ng bawat isa sa hindi lang po pagsuporta ng ministeryong ito, kundi ang pagtataguyod, Lord God, ang pagluwalhati ng iyong banal na pangalan. Maging sa sandaling ito, maraming salamat, Lord, sapagkat lahat ng aming mga dinalangin ay hindi nahulog sa mga binging tainga, kundi tanggap mo ito, Panginoon, at ang iyong mga sagot ay nangyari na. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin na benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance and give us, our families and churches, peace, provision, protection, and providence in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Amen and amen.